nga mapupunta itong Khalid na to at Badang ay mapupunta sa kamay ni Edward. Yeah. Ganda nung Khalid last pick dito ng Aurora. Lahat ng atensyon ay malilipat doon sa Khalid. Kasi hindi nilang pwedeng i-bypass yung Khalid dito. Let's say pumasok yung Kalea, pumasok yung Lucas, pero may potential na makaburst sila sa backline. Although malabo din nila mahuli yung Moskov kasi naka-purify. Pero if they just decide to look for a team fight without looking at the Khalid, may chance na ma-zone lang ni Rene J yung Kimi and pati na rin yung Valentina sa likod ng TLPH. Oh, at dyan na nga natin makikita, no? Grabe. Again, these two heroes ay newly revamped para na sa Kimi at sa Glue na hindi natin nakita last week dahil nga bawal pa itong laruin. Pero sigurado ay nakasalubong nyo na po sa inyong mga RG. So this is actually their first game na makikita nating magkasama ang Kimi pati na rin ang Glue. Papasok na tayo sa Land of Tony. Latag lang uli natin para sa lahat ng mga nanonood kung sino ang mananalo sa match na ito ay magse-secure ng number 1 seed ng regular season ng Season 15. Oo, lahat tayo inabangan natin from week 1 pa lang ay tinatanong na kung sino kaya ang mangunguna para sa ating mga standings at napakaganda na sa umpisa pa lang ng araw natin itong dalawang teams agad yung magkakatapatan na offer Aurora. Inaabangan din ng mga tao kung ano nga bang bago doon. 8,000 na nanood sa akin kagabi na Uy! inubos yung 14,000 na natin Ilan nakuha mo? diamonds. Ay! Tatlong skin pero first blood agad. JP babagsak. Wow! Kakapasok pa lang ganun agad. Oh, ayan yung sinasabi natin mga sigaw. Sumisigaw na agad yung mga viewers natin, mga supporters dito sa ating venue at mainit yung nangyayari. So, for Aurora dito, very minimal lang yung kanilang kalamangan. Ganda nung concept dito nung Khalid pick nung Aurora. Kanina iniisip ko yung team fight aspect lang, pero ngayon nakikita ko yung early game aspect kasi ang gusto rin ng Kalea is makapagsapakan ng early game. Kaso, mahirap makipagsuntukan sa Khalid kasi lalamang at lalamang yan, pero to, level 2 na. Okay, Iba na pasok usapan yan yan. agad! Naku boys, ang hit na lang sana! Makakatakas Liga! si J. Pinasok, Flicker! Pero mapatay lang naman si Rene J. Pero kung ikaw si Rene J, okay na yun. Si Ohe, pinapatay mo eh. Grabe, nilagay sa hit list. Oh my G! Rene J within 2 minutes midnight nakahanap ng dalawa. Grabe, the counter pick is real. Yung Kalea kanina sa mid, binigyan nila lamang na lamang yung Khalid level 1 ngayon. Even though si JP yung nauna doon. Ang problema si Ohib na ipit. O Okay Carl! na nasa top lane ka na Wow! sa may bottom lane. Pero napakaganda na sagot. Hindi na nakagalaw mga players dito ng Aurora. Kaya TLPH, ito yung sinasabi nating epic rivalry. Anong may magandang set for Aurora? Kami rin gagawa sa may bottom lane. Nilabas na si Ninetales. Hindi na nga kinailangan maglabas ng video bomb. Yung saktong flash combo lang kinailangan para makadalawa. Kaya naman sisimulan na ng TLPH ang turtle na ito. Pero nandiyan si Rene J. You in the corner as well. Edward, papasok nga ba? Halos wala na buhay pero may bibigyan ng dalawang players na dito pumasok. Kailangan na yung shadow kill. Pero Oh! siya nakakuha ng pagong. Habang wala naman ng buhay, Kyle TZ is down. Nandito pa si Sanji at si Sanford. Kakayanin ba nila yung sustain? Kakayanin ba nila yung damage? Bumubuhat din na si Yue. Si Edward naman nandito na. Sanji! Sanji double kill. Para din sa Badang. Hindi tatamaan pero si Sanji makakatakas doon. Pero mainit. Dito yung Aurora. 1,000 na yung kalamangan. Hindi ko na kaya. The mechanics. Yung mga nakikita ko mechanics, ang lalala. Eh, kung ikaw ay international viewer, kabahan ka na. Ito yung mga team na contender para sa MSC. Wala pang 3 minutes at mukhang papasok na naman si JP. 8 kills na agad ang ating natong papasok ba? Hindi naman, Kalmado hindi naman. pa. Kalmado lang. Sabi siguro ni Domeng kahit hindi 2 minutes pa lang kailangan kalmado yung hindi dapat mainit yung ulo ko. Oh, sabi ni Coach, par muna. Pero alam mo, ang dami nangyari kanina doon eh. Yung reverse play ni Carl TZ, napakaganda ng timing ng Beast Form. Nasisi immune niya yung sapak ni Edward. Kaya naman nakagamit kagad siya. Nakapag-basic attack kagad siya ng dalawa. And then nagamitan niya ng first kill yung Aurora. Pero even after that, dahil alam nila walang ultimate yung Lucas, kinonest talaga ng Aurora yung turtle ng TLPH. That's the macro aspect of the game. Wala yung advantage ng TLPH sa turtle pit. So, full engage para sa Aurora. And if I'm being honest, no, Midnight, I think this is one of the fastest paced games na napanood natin. Within 3 minutes ay nakakita na tayo ng 8 kills. At tuloy-tuloy lang ang laban natin. Kaya naman sisilipin ang Infinix in-game equipment, Chapsuy build para dito sa Glue. Pero Thunderbelt Rush naman para dun sa Badang. And ito yung mga standard builds na nakikita natin ngayon throughout the Land of Dawn, honestly. Yeah, hindi pa mga ganun kalaki yung advantage dito ng Aurora. Nakasplit yung gold lead na meron sila dito. But for sure, masaya dito si Domeng Kite, especially with the nature of the matchup na alam mong lamang yung Moskov pagdating sa late game kasi meron pa silang macro aspect
or macro advantage na tititigan. Pero for TLPH, hindi rin naman sila ganun katakot sa pagkakabehind nila kasi pagdating naman sa mid-game team fights, ang laki nung team fight advantage nila. At hindi naman kasi ganun din kalaki ang gold lead ng Aurora right now. Only a 2,000 gold lead. Pwede pang pumalag dito ang TLPH kung sakali pero pumipera lang si Doming kahit sa baba. Grabe, may kita natin pumasok nga dito si JP. Sino masaset pa nila? May counterplay naman para dito kay Renny J. Si Carty, si makakakuha din ng bagong. At TLPH ngayon, sino naman diretso makakabawi yata sila. Yue. Nag-flicker in pa para habulin din si Yue para makakatakas na siya. And this time around, from 3-5, naging 5-5 na yung ating kill score. And turtle napunta, TLPH. And it cuts the lead to just 1,000. In fact, under 1,000 na lang para sa Aurora Gaming. Napakalapit po ng larong ito at mukhang nagka-counteran lang talaga ang dalawang teams. Yeah, ngayon TLPH, alam nila, ito na yung timing nila ngayon. 5-minute mark, online na yung Lucas. Pwede na rin nilang gamitin yung Kimi for the team fights. Pero with the Moskov, ang kailangan nilang isipin dito is yung constant trades na sinasabi natin na kanina, simula pa lang nung Keys to Victory. Again, yung nature ng matchup ng Moskov and nung Kimi. Bilis. Na nabanggit ko ata kanina, Harit, yung Kimi. Lamang talaga dito yung Moskov pagdating sa macro aspect. Pero again, titignan natin yung team fights dito for TLPH. Okay, akala natin makakatakas na pero nabitbit pa Carty dito masastun. And it's gonna be kill para ito kay Edward habang si Demon kahit may sarili target din pala dun sa ilalim ng Tori dun sa may bandang gitna. So 2 players down sa side ng TLPH. Hindi na umabot si Kurama. Kumbaga natapos na, hindi na nasamon yung chakra. Pero si JP papasok, di mo kahit hinahanap. Pero mukhang hindi niya maiaabot ito. 49 seconds bago lumabas ang ating pinakahuling pagong ng laro. At mukhang kakalma muna ang Land of Dawn. Aurora Gaming, lamang pa rin ng halos sa 2,000. Dito mo makakomment yung Aurora, yung pagpili nila ng mga windows na pwede nilang i-take, yung mga opportunity na available. Alam nila kakatapos lang mag-defend ng lane dito ng TLPH. So, naiwan yung Lucas mag-isa sa jungle. Even if actually hindi nila mapatay si Cartezy ron, ma-force lang nila yung ultimate, okay na eh. Kasi again, nabibigyan mo ng spasyo makapag-farm si Doming Kite. O kanina pa yung space niya eh. Parang every time na supposedly pupunta dito yung TLPH, lagi nasa opposite side. Di ba nasira na nga niya yung Tori dun sa may bottom lane. Ngayon naman, sa top lane din. Pero sumasagot din dito yung side ng Aurora. So si Kimi, huling nakalaro Season 9. Napakatagal na sa Pilipinas pa si Marky. Oo Na ngayon ay import na rin as far as I know sa MENA. Pero 1v1 hindi lamang ito papalagan ni Doming Kite. Still a very silent game matapos nung daming At biglang dediretso, natagpuan na nga nila si Oheb. So ito yung mga sinasabi natin, biglaan na setup play pero hindi na pa aatrasin yata, nasusustain lang dito ng Khalid. So ganun katapang ngayon yung side ng Aurora habang nakapwesto naman. Sila dito sa may pagong. Tingnan natin kung papalag ba habang si Doming Kite sumisira na Tori sa may top lane. Si Uwe dadaanan na yata nila. Mapipigilan din si Edward pero tuloy-tuloy pa rin ang damage nila. Kalahati na lang yung buhay ng pagong dito. Kanina nga pa talaga mapupunta. Hayabusa pumasok na rin pero retry secured para dito kay Carl TZ at mag-out na lamang ang TLPH. JP. Ang sagot dito ni Aurora, however, ay nakapag-push doon sa may bandang itaas. Mid lane naman ata ang kanilang punteriya pero nandiyan naman ang Aurora para dumepensa. Oo, pero nakita dito ni Carty, si Renny na nakakonceal. Pinipigilan niya dito. Pero makakapag-flicker out bomb. Beast bomb! Merong side! Kaya naman Carty makakabawi dito kay Hitman. Nagalit si Cartezy. Hinahabol niya si Renji kanina pa gumagawa si Hitman dito for Aurora. Even though nawala yung turtle sa kanila, tinitigan lang nila yung TLPH. Hindi rin naman natulak yung mid lane. Nakadepensa sila Yue na by time ni Renji, si Cartezy, nagamit din yung ultimate. And habang si Doming Kite, nakaka-pressure ng mga side lane. Basag na yung dalawang tore sa itaas. And ngayon, malaki pa yung hawak sa mapa ng Aurora Gaming. That's true at kanina pa nga talaga nakaka-bother yung pag-split push dito ng Aurora Gaming. No? Tila ba hindi nila masagot itong split push na nanggagaling sa Moskov. And I feel like it's mainly because na wala talaga silang pang side lane. Considering na wala silang assassin at Kimi ang kanilang ginagamit. Tsaka hindi rin talaga nagko-commit yung Aurora. Kumbaga, Kite Brothers talaga sila. Tunay na kinakite lang ng Aurora Gaming dito yung TLPH. Binibigyan lang ng space, hindi mo ka. Pero yun, Rene J, nabigyan. Okay, so parang nga goal ngayon ng TLPH, may isa-isa lang muna kung sino madadaanan natin. Yun yung bibigyan na para medyo bumagal naman yung rotation dito ng Aurora. Pero ito na naman, si Doming Kite sa may bottom lane. Kung ikaw yung TLPH, tas dedepensahan mo yung lane na yun, paano kung biglang mag-Spear of Destruction? Pero ito natin kinata. Si Owen Kaya papatay na dito sa kamay. Hindi mo kaya habang si Cartezy. Naku, may iiwan na siya. Pero dadating na si Sanji. Makakatakas ba
mismo sila. Si Demon kahit ang target niya, pero napatay na rin. Double kill para sa Ninja. At dediretso na nga sila. Hahabulin pa nila dito si Sanji and even JP. Mapipigilan ba? Okay, si JP na lang yata ipain nila. Kaya mamapatay na dito, Edward with a kill. Alay katawan na lang para kay JP pero tatlong nawala para sa TLPH. What a collapse coming in from Aurora Gaming. At dahil dyan mukhang makakalabang pa sila sa upcoming Lord kung saan magbibigay lamang ng vision si Sanford. Parang- Naka-slow push pa yung top lane nung sinimulan na ni Rene J. Gusto lang kasi ng TLPH 5v5 pero again hindi kasi nagko-commit yung Aurora. Nung naramdaman nila na parang nabawasan yung hero sa TLPH sa top lane kasi may pressure na binubuo si Doming kahit sa ibaba. Nag-commit kaagad sila and tama yung hula nila kasi nagpakita yung glue in the bottom lane. Ayan, nakuha na nga yung Lord. Habang si Carl TZ naman ay medyo atras na lang mo. Ang sakit na ni Doming. Kahit parang gusto lang sana mag-farm. Tapos nung tinamaan nila si Sanji, nangalahati yung buhay. 3 So, hits. sakto lang din naman dahil napakalaki ng kalamangan in terms of gold. And looking the Infinix in-game equipment, siguro dahil dyan ay 3 items na pala. Ito yung makalumang Trinity na Oo. nakikita natin ngayon na nasa kamay na pala ni Doming Kite. Yep. Mataas na yung damage output dito ng Aurora. Meron na siyang defensive capabilities against the Magic Burst na pwede manggaling dito mula kaila Oheb at pati na rin kay Sanji. So definitely dominating position for Aurora. Lalo pa tayo Moskov dito, medyo untouchable dahil din yung initiation ng TLPH. Kailangan mahuli ni JP yung Moskov kaso may purify kasi, yun lang, muntik na. Okay, nakatakas dito si Yue. Nagamit yung Crimson Beacon at sumakto din. Parang gusto yata nila dito na pumunta na sila sa other place. Sasalubungin sana ni JP. Dito si Demon Kite. Pero hindi aabot doon. Oo. Yung kanyang ultimate. Medyo nagkamali ata ng read ng TLPH kung nasaan nga ba ang mga kanilang target. Kaya naman with this Lord push, wala pang flicker si JP. Potentially breaking for Aurora Gaming. Kaya naman hihintayin nila na ang pagpasok ng Lord dito. Kakalmahan ng Aurora yung pagpasok. Oo, ang hirap nito para sa TLPH kasi literally untouchable si Doming kahit lalo wala na yung pang-zone ng glue with the split. Hindi na ito yung dating glue. Wala silang frontline. May kita natin na mag-free hit lang muna dito si Doming Kite. At grabe pa rin yung disiplina. Maninig ka na nga dito ni Carl TZ. At sabi natin, hindi mapipigilan si Doming Kite. Hindi na mapupuntahan. Pero biglang tinalunan. At dahil dyan TLPH, sila naman yung aabante. Saktong-sakto, parang mission accomplished para mapigilan yung kanina pa sumisira ng mga tore nila. At nag-purify si Doming Kite doon. Paano pa rin napitas yung Moskov na nakapag-purify? Dito mo ma-appreciate yung TLPH. Sobrang bilis nila mag-punish. Nag-dash si Doming kahit nagko-cooldown kasi yung kanyang dash. So pagka-dash niya, si Carl TZ sakto, bumasic attack sa minion wave. Nakadalawa siya. Nung nag-dash si Doming kahit nag-ulti kaagad and nag-dash din si Carl TZ papunta sa Moskov and immediate first kill combo mula doon sa Lucas and sinundan pa siya kaagad ni Sanji kaya napatay kaagad nila yung Moskov. Napakasakit pa naman ng flash combo kapag naka-damage build ang isang Lucas. Yan yung literal na unang kalmot ay most likely. Alam mo na kung saan ka patungo. And for this Aurora Gaming, nakat na naman ang kanilang lead. Hawak nila kanina almost 5,000. Bumalik na naman tayo sa 2.5k. At mukhang mauuna pa nga sa pwesto ang TLPH around this Lord area. Yeah. This is going to be the second Lord of the game. Kaya naman mas makunat ito at mas masakit ang pagdamba sa ating mga tore. Parang yung itong dalawang teams natin, saktong-sakto doon sa sinasabi niya na okay lang kahit lamang isang team pagdating doon sa early game. Pero yung pinaka-importanting Lord sa'yo mapupunta, parang ganun na tayo or papunta na tayo dun sa parte na yun ng laro natin. Yeah. Ito may pang-counter ng slow lane. Dito yung TLPH, nakaabang lang din si Carl TZ, covering up Oheb para hindi ma-pick off yung kanilang Kimi. Pero Aurora, if makontrol nila yung mid lane and makita nila na wala dito si Carl TZ, baka i-burst lang ni Demon Kite yung Lord. Okay, nakita natin na Sanford, sila. Sanford. Magkagawa pa sila Sanford. ng play. Si Sanford nga kanila mapupuntahan. Makakatakas ba? Napadaraan. Habang patarin na dito si Wow! JP and even Sanji sabay disengage. This time around, TLPH yata nakita natin yung conceal. Pero masasalubong agad ni USO. Ang dami mga Carl! resources na nakuha. Madidikita na nga dito si Yuan. Makakatakas ba siya? Grabe yung tinagal ni Crimson Beacon. Pero biglang bulaga. Dito sa damage ni Carl TZ. Habang na diretso naman, napakaganda pagpasok doon para kay Renny Carl! J. Grabe, tuloy-tuloy si Dominic kahit biglang dumating doon sa may bandang harap. Oo. Kanya-kanyang free hit na to. Bumaba na pa nga si Doming Kite, pero ang dami nang humahabol sa kanya. Kakatin nga pa, pero tumatama na rin si Oheb dito. Nakapagdash palayo, pero doon sa likod ay papasok nga rin ang kanyang mga kakampi. Si Edward buhay pa rin, pero yung Imoy nawala na. Doming Kite, buhay pa rin hanggang ngayon. Lumalaban pa rin sila. Edward na dito, makakakabot ba? Ginamit na yung flicker. So buhay dito si Dominic Kite. Buhay si Edward, pero may tatlong player na buhay para sa TLPH. So tingnan natin ngayon kay tutuloy ba nila yung Lord. Walang gustong umuwi. Midnight Enumi. Pero sabi nila, delikado yata na ipilit na mag-Lord. Grabe yung pagligtas
ni Edward sa teamfight ng Aurora. Maganda na yung huli na nakita dito nila Carteezy. The punish was there. Pero na-control yung tatlong miyembro ng TLPH with the fist crack mula dito kay Edward. And siya rin yung nagsalba kay Dominkite. Tingnan natin kung makakaabot ba doon sa may Lord. Di na makakapag-contest pa. So successfully, masesecure yan ng Aurora sabay diretso pag-secure ng mga lanes nila. And this is the second Lord na mahahawakan ng Aurora Gaming. At sa kapangyarihan ng isang Moskov ay most likely ay makakakuha sila ng inhibitor turret out of this Lord push. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, no, medyo nagtatank build na ang Lucas ng side ng TLPH, which is Carteezy. Oo. Mukhang alam niya na hindi pwedeng full damage ang Lucas dito. Yeah, kasi alam niya kayang-kaya siya patay ng Moskov. Definitely cartable din yung kanyang hero. So habang kinakay siya, might as well deal some bit of damage with the Blade of Armor para hindi ganun ka-dominating yung stance dito ni Dominkite. Kasi mararamdaman ni Dominkite habang tinitira niya yung Lucas na masakit din siya. Kasi babalik sa kanya yung damage niya. Oh, and hindi rin kasi advisable na mag-build na maraming HP dito, no, considering na ang Trinity dito build ng isang Moskov ay talagang bumabakat sa mga high HP targets. Kaya naman for TLPH, isang depensang malala na naman. Kompleto pa naman ang kanilang mga inhibitor turret, pero mukhang kailangan nilang magbigay ng at least isa with the way the waves is controlled by Aurora Gaming. O, tsaka kailangan dito maging prepared din sila doon sa follow-up na suntok from Edward kasi parang laging mas nasiselyuhan. So, yung kit naman dito ng dalawang team saya, saktong-sakto lang din for a team fight. Pero may immortality na dito si Rene J. Oo, mukhang papasok naman ang mid lane na kaliwa ng kote o na kanan ng Lord. Kaya naman magiging kalmado ang pagdepensa dito ng TLPH. Not much aggression na namumula dito sa Aurora Gaming. Mukhang susubukan po nilang pumiso pa ng isa. Pero medyo may pagkadelikado na itong parte na ito para sa Aurora Gaming. May Lord Wave pa naman din sila pero umalis na si Edward. Ay! Uy! Okay, sumakto, ginamit yung flicker. Di na makakatakas dito si Yue. Habang si Dominkite naman, makakapag-dash away. Makakapasok din si Tim sa may malikod, pero makapatay na siya dito ni Oheb. This is it. Habang si Demon Kite hinahabol si Oheb, nag-quad shadow pa nga. Carteezy hinahanap si Rene J. Oheb! Pero si Oheb dito, makukuha pa rin nila si Rene J. Double kill para sa kanya. May iwan na rin dito si Edward. Na-shutdown na rin dito si Demon Kite. So 4 players down sa side ng Aurora at biglang bumaliktad. Yun ang nangyayari sa ating mapa. Kaya ba endable ba? Si Yue lang yung mag-i-spawn in 10 seconds. Medyo malayo pa si Dominkite. Oh no, 5 seconds para dito kay Yue. Edward, ano ang gagawin ni Mr. Consistent para patagalin ang depensang ito? Sobrang bilis na pagpasok Baby! nila. Tapos dito nakapag-ibig na nga si Edward. Dumating na si Yue. Hindi makakapasok. Halos wala buhay mga players din ng TLPH. Ito na ba yun? Yung pagpawi na Aurora, ginamit na rin yung Winter Crown! Oh! Sakto! Spear of Destruction! Kaya bumalaga sa harap! Kaya ba ng damage na Aurora? Bumili pa ng Immortality. Pero hindi na makakatakas pa! Unstoppable! Para dito kay Oheb! Naging 2 for 2 yung trade pero kailangan mag-back. Nakakita Gabi tayo na! ng minions kahapon. Di pa bawin. Mapawin pa ba ni Edward? May lalabas pa na minions. Kalahati na yung buhay ng base. At ang sigaw na laban ngayon, Minions yata, pero makakatakas, makakauwi, dalawang Ako ba? Minion yata, dedepensahan dito na TLPH. Sakto merong Lord sa lahat na nanonood, hingang malalim dahil mahaba pa ang laban na to. May Lord reset muna na magaganap. Kamunti ka na. Kahapon nakita nating nalaglag ang Omega sa Minions pero hindi mangyayari yun ngayon sa ating game number 1. Si Sanford ang hahawak. Demon Kite nakaharap ng isa. Carteezy low HP na. Walang immortality na available. Makakatakas ka pa! Tapos babalik, si Rene J dito mabibit-bit. Pero ginamit na rin dito yung Raging Sandstorm para mas mapalayo Coming, si coming, Sanford. coming, Ito pala yung bait nila. Nagamit na yung Spirit Destruction. By the way, si Sanford nandun pa rin sa may batalikod. Demon Kite makakasecure na ganyan. Muli ka na makita din si Carteezy. Grabe yung pag-check ng mga bush. Chine-check lahat ng mga pwesto at si Saji nakita na rin nila. So Aurora ngayon, perfect opportunity to take this Lord. And this might just be a free Lord. Hindi na papalag ang TLPH with a 4v5 disadvantage. Kaya naman Aurora Gaming na naman ang makakakuha ng ating third Lord of the game. Hindi man ito yung Evolved Lord, ay napakasakit pa rin ng lalabas na upcoming Lord. Sobrang dami nangyari, Omi. Saan ka magsisimula? Kahit ako nanonood lang, hindi ako makahinga. And lalo na yung mga nanonood sa audience sa mga bahay, pati na rin yung mga international teams. Oy, Welcome to Philippines! Isipin mo laban pa lang ito na magiging top seed. Paano pa kaya pa nag-playoffs kung saan sobrang mas gumagaling Oo. yung mga teams? Hindi pa playoffs mode to eh. Ito yung nagtinitimpla pa nga nila yung paparating. Pero paparating na rin yung Lord doon sa may bandang itaas. Apat na magdedepensa para sa TLPH sa may bandang baba. Pero wala na rin ang kanilang inhibitor turret. Yung Lord ay tutunawin na ni Oheb. Mid lane nata ang punteriya ng Aurora Gaming. Rene J. Wala pang surprise engage pero si Rene J ha, nasa gilid. Flicker is available para sa Hitman. Okay,
natin. Depensahan ulit ng TLPH dito. Game extended pero may minion wave na naman para dito sa side ng Aurora. Yeah, may dalawang Lord Wave pa sila dito sa top and bot. Pwede nila pagsabayin pero mukhang re-relax na ng Aurora. Baka gusto nilang hintayin yung mga immortality cooldowns sa kanilang mga heroes kasi medyo risky rin naman. Pero ang ganda ng attempt ng TLPH kanina. Itong Dadai ko, medyo 3 minutes ago pa to. Yung ginawa ni Carl TZ na tinalon na niya yung Moscow, finurse niya yung Purify, and nung nakita nila nag-proc yung Purify ni Domenkite, walang hintay-hintay. Flicker agad mula kay JP para mahuli si Domenkite with the Tsunami Slam. Pero itong base defense na to, napakaganda mula kay Edward. Alam niya tatalon si JP. Ginamit niya kagad yung kanyang ulti for the CC immunity. So yung tower shift ay napunta sa heroes ng TLPH. So kinailangan nilang macrohen yung mga minion wave and pati na rin yung tower ng Aurora. And si Yue, ang ginawa niya lang, nag-Winter Crown, nag-grow as a player sa loob ng base and umabot yung Spear of Destruction ni Domenkite para madepensahan yung game. At dito mo makikita kung bakit lahat ng mga ito ay talagang world-class players na mapapanood Team. natin sa laban ito. Game 1 pa lang, Junko Lord. Pre. Pinakaunang laro pa lang to ng best of 3. Hindi na World Class 2, intergalactic na to. Isipin mo sa din namin ang in-explain kanina ni Midnight. 2 minutes ago yun. Oo. So, every minute sobrang nangyayari. Pre, pag ang daming nangyayari. dinaisek ko to, pwedeng cancelin yung second series at third series. Sa sobrang dami na nangyayari sa mapa, ay paniguradong both teams na to, high pressure on this Lord. Medyo lugi nga lang ang TLPH considering na wala silang inhibitor turret sa kanilang top lane and bottom lane. Oo. Kaya naman, doble pag-iingat pa dahil naka-Moscow pa ang Aurora Gaming. Pwede ba nga i-Tetris yung base ng Aurora at saka ng TLPH? Kasyang-kasya yan Oo nga, pag naano mo, parang nakapag-build ka na. Sumakto din. Pwede mong pagdikitin yan, fit na fit yan. Parang panggeya yan. Oh, parang yung ano nila ngayon, laro nilang dalawa. Fit na fit din sa Tama. isa't isa talaga nagkakasagutan. Alam kaya ng TLPH na nandito yung Aurora, pero disiplina pa rin pa iiralin. Oo. Siguro sa Aurora, sabi nila may Lord kasi Oo, pero- ng 13 seconds. Pero yung unang sumilip, nakita na nila. Oh, iyan ang maganda sa mga jungle camps nagbibigay ng additional na info. Kalabitin mo ng konti, tuturo niya kung may tao nga ba na mas malapit. But this is it, the Evolved Lord. And this might just be the last Lord of the game. Let's be honest, halos lahat ng mga Evolved Lord, kung sino mang mga kuha, ay siyang nananalo ng larong ito. Oo. At mukhang mauuna sa pwesto ang kupunan ng Aurora Gaming. Yep, malaking advantage to kung sino man makakuha kasi again, butas na yung kanilang mga base. Once na lumabas yung Lord, malaki yung impact sa base defense and sa base push. Medyo malaki lang yung kalamangan if Aurora yung makakuha since dalawang side lane yung butas sa TLPH. But, ang nakakatakot kasi dito, pag nakuha, parang parang that's it eh. Oo, Oo, pwede na diretso yun eh. Mataas yung chance na mananalo din sa teamfight. Pero na-reveal na si Sanford din doon sa may top lane. Pero makikita natin meron magpag-poke. Itutuloy ba nila Lord? Hindi i-reset nila. Parang hero yung call. Habang si JP mga kalahati yung buhay. Rene J medyo masasaktan lang din. So ganun kataas yung respeto ng dalawang team sa isa't isa. Kasi magdi-disengage muna sila. Walang gustong gumamit ng battle spell. True. And reset lang ng reset. In fact, feeling ko alam kasi ng Aurora Gaming na hindi nila kailangan mag-all-in agad. Considering na habang tumatagal ang larong ito, ay tutulak ang kanilang mga minion waves. Hinahanap nila ang perfect na opportunity para i-burst ang Lord na ito. Ito na yata yun So para magsasecure muna ng purple buff, dito si Carl TZ, si JP, magbibigay lang ng vision. Habang yung Lord 20k na lang, yung HP, aabot ba mga players dito na TLPH yung kukuha na ng Aurora? Kanina Oh! it's gonna be Ready J para masecure yung objective na yan. At makikita natin si Yuen magiging target, may iwan niya rin si Carl TZ. Amen! Nawala immortality si Saji, kaya napatay na rin. Si Domenkite meron ay mapatay. Demonkite nandun sa may likod. Habang may sariling laban yung dalawang players dito sa may side ng orange buff. Demonkite makukuha dito ni Carl TZ. Oh! Ata makakapag-dash pero si JP makakalapit din. Immortality, nakabili pa si Rene J. May imo din naman. Makakapag-dash flashlight. Papahanda na si JP. Kaya naman tatlo ang mawawala para sa TLPH. At ang nakakuha pa nga ng Lord ay Aurora Gaming. 4-3-11 para dito kay Yue. Lahat ng mga pwede bitbitin, binitbit na niya. Ito talaga yung totoong ilaw ng Aurora. Yung liwanag ni Yue, flashlight yung TLPH. Ang ganda na eh. Ang ganda na nung pasok ni Carl TZ. Parang nila si Domenkite. Pero may isa pang carry ang Aurora. Tingnan natin kung madedepensahan ba na TLPH dito. Meron namang immortality si Sanford. Pilit na nililiko yung Lord. Pero papasok na si Ohen, nakakatakas pa rin. Habang mga players 5 yung Aurora seconds. pipilitin na targetin si Oh, Ohen. Yue. Kalahati na lang yung buhay ng Lord. Kakayanin ba ng cavalry habang si Sanford ay bibigay na. Ito na yung Lord pero buhay na si Saji. Naku, para mababalik na naman yan. Mawala na immortality si Edward. Ginamit na yung Winter Crown. Nandito yung Spear of Destruction pero hindi natama. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Endable na sana kung tumama lang yun. At kita natin ngayon, kapit pa rin or pumapasok pa rin sa butas ng
karayom, kakaibang depensa ang pinapakita dito ng TLPH. Hindi lang sila yung nakakapit, pati yung mga fans ng mga teams natin, Woo! kapit sa upuan, kapit sa lahat ng pwedeng kapitan kasi hindi pa tapos ang larong to. Munti ka nang balik na rin ng TLPH. Sila na yung nakakuha ng Lord Turn, pero sinalpas sila ng mga ilaw mula dito kay UA, inangat lahat ng miyembro ng TLPH, even sa loob ng base ng Team Liquid Philippines, hindi makagalaw. Sila Sanford, hindi makagalaw. Sila JP, buti na lang talaga umaabot si Oheb. At si mapapanood Sanji. natin sa instant replay kung Ayun, no? paano nga ba dinepensahan ni Oheb at ni Sanji ito. Pagpasok ni Sanji, pagkabuhay niya, agarang nakapagpa-burst. And look at that! Kung tumama lamang yung Spear of Destruction na yun, ay baka Pwede tawalak, kabanat no? sana si Doming kahit to end the game. Pero dahil hindi nga tumama, move on na. Sunod na Lord na naman ang ating paglalabanan. Ito na naman na 24 minutes, may Lord na naman na 19-19. Naglalaban sa top seed. Pwedeng Parang ano? as expected. Dikit na dikit no? Pero ito pwedeng i-rush to ng TLPH if magpakita yung Moskov sa may itaas. So kailangan i-cover ng Aurora yung mga bent bushes. Kailangan nila i-secure na sila yung makakakuha ng clear dito sa may middle lane. And grabe, ang lalim ng Aurora. Grabing kalugihan na nga para sa TLPH at this point. 3 inhibitor turrets ang kanilang... actually, wala na silang hawak na Wala na, inhibitor bis na lang. turrets. Aurora Gaming ngayon pwedeng patagalin lamang ang Lord Dance hanggat kailangan na talaga dumepensa ng TLPH. In fact, nandiyan pa nga ang Moscow para mag-provide ng global map pressure. Pero mukhang hindi na susugal ang Aurora Gaming dito. Nandito na rin si Doming kahit sa Lord Take na ito. Feeling ko for TLPH, kung gusto nilang makabig tong laban na talagang kailangan nila makuha yung Lord kasi wala na kasi silang mga inhibitor turret. Hopa! Papasok! Sino matadala nila? Matatarget na ba talaga nila? Para may sagot na kuwi sa Raging Sandstorm para dito kay Danny J. Habang si Arn! Danny J halos wala na buhay. Liliko lang muna. Dedepensahan yung kanya ka-baby cakes. Kaya si Danny J nakuha na. At makikita natin dito na Doming! ng Doming Kite. Mawabili na immortality pero double kill para dito kay Oheb. Si Yui naman ata magiging tsansa ng Aurora pero isa na rin ang nawala. Si Edward ay bumagsak na. Kailangan dumepensa ng mga ibang miyembro ng TLPH. Pero mukhang ang call nila dito ay bakit pa maglo-Lord? Susubukan na ata nilang mag-end. Oo, pero para susubukan din yata ni Demon Kite. Base Paunahan. race ba to? Pero nagkaroon ng minion wave. Okay na dito si Yue para dumefensa sa Aurora. Tapos nandun naman si Sanford sa may bandang taas. Demon Kite, or sa Demon Kite. base nila para talagang depensahan din yung kanilang base. Si Demon Kite ay nandito pa rin laban sa isang glue habang nandito naman ang TLPH. So parang hindi na yata kakayanin na depensa dito ng Aurora dahil mauubos na ang buhay ng base. Biglang baliktad. TLPH ang game number 1. Sobrang lapit ng game number 1. Pero